Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Good news po. Aba, ay tila merong babalik sa pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang bad news, hindi po ito si Senator Rodante Marcoleta. Nakakadismaya no? Alam niyo kung sino yung babalik daw po sa pagiging chairman ng committee. Siya lang naman yung senador na umayaw. Nagbitiw bumaba sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee sa kadahilanan na nag-aalinlangan daw po yung mga kasamahan niyang senador. Hindi raw po nasasatisfy yung mga kasamahan niya sa Senado. Sa ginagawa niya pong pag-iimbestiga at pangunguna po diyan sa Senate Blue Ribbon Committee, kaugnay pa rin sa anomalya ng flood control projects. Walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Ito ang balita galing sa page ng Ang Balita ngayon. Ang sabi po dito, Lacson babalik bilang Blue Ribbon Chairman. Posibleng muling pamunuan ni Senate President Pro Tempore Panfo Ping Lacson ang makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee matapos ihayag ni Senate President Tito Soto na karamihan umano sa mga senador ay gusto siyang bumalik bilang chairman. Naba, teka. Team Pisot, ano na naman itong pagdadahilan ninyo? Isipin ninyo mga kababayan ha, ang hinihingi ng taong bayan na bumalik at muling ilagay sa posisyon ng pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee para sana bumalik din ng tiwala ng taong bayan. Walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Ang ipipilit na naman ni Soto Abay yung kaalyado na naman niya sa Team Pisot si Ping. Tapos ang dahilan nila ngayon abay marami raw senador ang may gustong ibalik si Soto si Ping sa pagiging chairman ng Blue Ribbon. Yan ang dahilan ni Soto. Abay teka. Nagkokontra-kontraan, di ba? Bakit? Bakit nagkokontra-kontra mga kababayan? Balikan natin yung post ni Ping Lacson kung bakit siya nagpasya na bumitiw. O ito po yung naging post niya ha sa kanyang official page. Verified badge siya number. Ang sabi niya dito, hindi man chairman ng Blue Ribbon, tuloy ang laban ni Senator Ping Lacson kontra katiwalian. Ang pagiging chairman ng Blue Ribbon tulad ng lahat ng komite sa Senado ay halal ng kanilang kapwa. Senador, ito na yung dahilan ni Ping. Matapos ipahayag ng ilang kasamahan sa Senado, ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon hinggil sa mga maanumalyang flood control projects, magbibitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate Ping Lacson. Kita ninyo? Hindi ko alam kung sino ba yung nagsisinungaling o yung nagsasabi ng hindi totoo eh. Si Soto ba o si Lacson? Kasi kontrahan eh. Ang dahilan ni Ping kaya siya nagbitiw, meron daw sa mga kasamahan niya ang nag-aalinlangan. Kumbaga hindi satisfied, hindi nakukuntento, hindi nasasapatan. Paano ba naman ang papalitan ni Ping o ang pinalitan ni Ping noon? Rodante Marcoleta, talagang napakataas ng standard at ipinakitang performance sa pag-iimbestiga sa pangungunan niya sa Blue Ribbon. Tapos papalitan mo ng isang Ping Lacson eh. Talagang may P-pressure ka. Talagang darating yung punto na madidisatisfy yung mga kasamahan mo. Lalo na kung nahahalata na nila na meron kang pinagtatakpan at meron kang pinipili doon sa iniimbestigahan mo. Po ba? Tapos ngayon sasabihin ni Soto na maraming may gusto kay Lacson na bumalik. Teka ano to Soto? Gagamitin mo na naman ba yung kapangyarihan mo para magsalita sa madla? Palibasa yung mga kasama nyo sa mga sa Senado, hindi rin marunong magsalita laban sa inyo. Ang gusto ng taong bayan ibalik si Marcoleta. Ang ibibigay mo sa amin Lacson. Abay, huwag mo namang ilagay sa alanganin niyang kaalyado mo kasi pagka tinanggap na naman ni Lacson yung pagiging chairman niya sa Blue Ribbon para mo namang ipinahamak yung kakampi mo sa pisot na ipinamukha mo sa taong bayan. O ito aso ko yung isinuka niya kakainin niya ulit. Ganun ba yon? Ay pambihira naman. O ituloy natin yung post doon sa page ng balita ngayon. Ang sabi pa dito, hopefully makatawag kami ng meeting very soon before the end of October. And then, hopefully baka medyo makumbinsay natin si Senator Lacson na bumalik Senate Blue Ribbon Chair. Karamihan ang kasama ko sa majority gusto Gusto siyang bumalik. Matatanda ang nagbitiw si Lacson bilang chairman kasunod ng mainit na investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa flood control projects. Isang isyong patuloy na binabantayan ng publiko dahil sa lawak ng pondo at saklaw ng proyekto. O doon tayo mag-focus kasi ang sinabi ni Soto marami raw sa majority black ang may gusto. Teka, di ba nung nakaraan lang may 5 na senador sa majority black ang halos talikuran ka na Soto sa liderato mo? May 5 senador sa majority black ang nagpasya at nag-isip na sila ay maging independent black na lang.
At ang isa lang na nagsalita tungkol dyan, walang iba kundi si Senator JV Ejerito Estrada. At alam ninyo mga kababayan kung ano yung nagiging dahilan ni Senator JV kung bakit niya inisip na umalis sa majority black at maging independent black na lang kasama ng iba pa niyang kasamahan na senador. Opo, pakinggan ninyo. May kinalaman ito doon sa isinasagawang pag-iimbestiga noon ni Senator Ping Lacson. Makikita niyo po sa screen ang nasabing video. Sir JB, ano ba tigil na ba talaga yung Blue Ribbon Committee hearing? Ano ba ang guidance sa inyo? Ang sabi dapat itong HES mag-schedule dapat kahapon pero hindi natuloy. Pero ang sabi ni Senator Lacson, may mga bagong developments numero. So hinto ko mga kaibigan pansinin ninyo Sinabi ni Senator JB Ejerito na nung nakaraan, September 30 po itong interview na ito, merong na-postpone na hearing o pagdinig yung Senate Blue Ribbon Committee na ang nangunguna pa dyan noon si Senator Ping Lacson. Ang sabi ni Senator JV, dapat magkakaroon ng pagdinig kasi si Senator Ping Lacson daw meron ng mga developments. Merong mga bagong developments. Siguro may mga bagong natuklasan o kaya may mga bagong witness. May mga bagong ebidensya na maaaring ilabas sa hearing. Anong nangyari? Wala namang ipinakitang developments Bumaba nga sa posisyon Kaya dito talagang kontra-kontra nakikita natin yung nagiging salungatan ng timpisot sa mga kasama nilang senador. Kung ano yung sinasabi nila sa kapwa nila senador na developments kuno, hindi totoo yun. Kasi kung totoong may developments, bakit ka aatras? Bakit ka magbibitiw sa posisyon mo? Kung talagang man of integrity ka at sa tingin mo na sa yung katuwiran, bakit ka naman magpapaapekto doon sa dissatisfaction ng mga kasama mo sa Senado? Hindi ba? Mas magandang oportunidad nga na ipakita at patunayan mo sa kanila na karapat-dapat ka talaga sa pangunguna mo sa Senate Blue Ribbon lalo na kung meron kang nakikiitang developments. Oh. Bakit ang sagot mo? Magbitiw ka sa pwesto Napakahina pala ng loob mo ba kung ganon? Oo, tuloy po natin yung pahayag ni Senator JV. So I think magkakaroon pa ng isa. Magkakaroon. Pero ang sa amin kasi ako personally ang nagsabi kami sa kanya na sa leadership kay Senate President Tito Soto na siguro maganda ito after i-wind up na natin kasi napaka-awkward no na we are investigating ourselves, no i-involve yung mga kasama natin sa house. Ganun din po mas maganda i-turn over na to sa ICI. Tsaka nakakalungkot dito kating I have to be Jerry no, na I have to be honest. Nalulungkot ako sa Dire kasi parang yung tunay na mga salary, nag-umpisa sa mga DPW official siya, kila Bercy Hernandez, kila Alcantara, hanggang kay Bernardo. Ang tunay naman na salarin po dito. Sino ba nagsimula ng mga modus dito? Sino ba nagbebenta ng mga proyekto? Sino ba yung may parking? Sino ba yung may mga legislator na kontraktor Hindi naman po sa Senado yon, sa House po yon. Sila Saldi ko po nagsimula at mukhang nanalilihis ang direksyon Mukhang iniisa-isa ang senador. Parang natatakpan yung mga tunay na salary kasi dapat malaman natin dahil sila nagsimula ng modus. Nito di ba yan ang dahilan kung bakit marami sa majority black ang talagang ayaw na Tapos sasabihin ngayon ni Soto na marami sa mga majority black ang gustong ibalik si Lacson katulad ni Senator JV at nung 4 pa niyang kasamahan na senador din sa majority black. Nakikita nila nalilihis na yung landas ng investigasyon. Ngayon nagtataka ako bakit itong majority black na ito, wala man lang makapagboses sa mga yan. Hindi man lang sila makapagsalita kahit sa social media post nila, kahit sa mga interview nila tungkol sa stand nila sa chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee. Bakit ang hinahayaan nyo si Tito Soto na lang ang magsalita para sa inyo? Oo, sabihin na nating Senate President yan. Bakit? Darag-daragan ba kayo? Sunod-sunuran ba kayo sa kanya? Wala ba kayong sariling isip? Wala ba kayong sariling pangangatwiran sa sarili ninyo? Kaya ako mga kababayan, eto personally yung sinabi dito na ni Tito Soto, na karamihan ng kasama ko sa majority gustong ibalik si Ping Lacson. Hindi totoo yon. Alam nyo naman kung gaano katindi gumawa ng mga pangungusap itong si Soto Ba talagang gagamitin niya kung sino-sino taong bayan ginagamit niya? Ngayon nahahalata niya ang taong bayan.
Hindi na talaga pumapinig sa kanila. Ang gagamitin niya naman ngayon mga kasama niya sa majority black na senador eh. Palibasa. Alam niya kasi na yung majority black yung mga tao doon. Hindi naman magsasalita eh. Dahil nga sunod-sunuran sa kanya eh. Unlike sa minority, subukan yung tanungin yan. Sasabihin eh minority. Yun oposisyon, yun malamang sa malamang magsasalit-salita yun. That's it. Magsalita din yung nasa majority black. Bakit hinahayaan nila na para bagang yung magsasalita lang, yung boses lang sa majority black iisa lang, at si Soto lang yun? Po ba? Kaya tama itong sinabi ni Mr. Greco Belgica eh. Ito nga po yung former chairman ng PACC o yung Presidential Anti-Corruption Commission na binuo po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na inabolish ng kasalukuyang Pangulo. Ang sabi po dito ng former chairman ng PACC na si Mr. Greco, Diskaya no longer wants to cooperate with the ICI after news came out that Martin may become state witness kasi baka sila na ang mastermind dito. Ala na pool style. Paulit-ulit ko na sinabi, isara na ang ICI at ibalik na lang sa Marcoleta Lid Blue Ribbon Comedy Hearing. Doon may tiwala ang tao. Pansin ba ninyo ang mga diskaya bumaba na, ayaw na makipag-cooperate? Kasi malamang sa malamang yung sarswelang gagawin nila dyan, yung larong gagawin nila dyan si Martin, si Zaldo, bagaman iimbestigahan lalabas wala na silangan. Lalo si Martin. Kaya nga gustong gawing state witness eh. Ngayon ang ipapalabas nila ang pinaka-mastermind yung mga mag-asawang diskaya. Isipin ninyo yon, saan ka nakakita? Mga diskaya na kontraktor mas makapangyarihan pa sa Congress na nag-approve ng budget. Hindi naman makakakuha ng budget ang mga diskaya kung wala yung pagpapatibay ng Kongreso sapagkat sila ang nagpapasa niyan. Sila ang nagpupulong diyan. Pagkatapos nilang pagkasunduhan ibibigay sa Pangulo. Lalagdaan ng Pangulo. Sasabihin ba nila Martin ngayon na, nadaragan po kami ng mga diskaya? Naudyukan kami ng mga diskaya. Pambihira, walang maniniwala sa gankwento. Anong kapangyarihan ang meron ng mga diskaya na wala kayo? Samantalang ang mga diskaya umamin yumaman na lang sila nung nasa DPW na. Sa tagal nyo dyan sa pwesto ninyo, isang kontraktor madadaragan kayo. Kahina naman ninyong politiko kung ganun. Kung sasabihin ninyo na kayo ay nasilisihan ng mga diskaya sa budget, yun lang ang patotoo na wala kayong kwenta bilang namiminuno sa bansang ito, kung ganun ang palalabasin nyo ha. Bakit hindi nyo man lang naprotektahan ang kaban ng bayan laban sa mga kontraktor? Samantalang kayo ang may pinakakapangyarihan at autorisasyon na mag-operate sa budget. Parang ang lumalabas, dinadarag-daragan ka lang kayo ng mga diskaya. Nangangahulugan lang na dapat nang palitan kayo. Hindi po ba? O kaya malabo-malabo yung ganong laro. Malabong paniwalaan lalo ng tao yun. Kaya nga ang sabi dito isara na ang ICI. Tutal palihim-palihim naman yan na nag-i-invest. Ibalik na lang kay Marcoleta yung Blue Ribbon Comedy Hearing para magkaroon uli ng tiwala ang tao. Bakit? Totoo bang nawalan ng tiwala ang tao? Totoo. O eto balita. News 5 ang sabi walang tiwala. Ipinapakita ng pagbaba ng approval ratings ng government officials na walang tiwala ang taong bayan sa mga politiko at gobyerno. Ayon kay Senator Win Gatchalian, sa latest survey ng PS Asia Survey o Asia Research Incorporated ONC, bumaba sa 42% ang approval rating sa performance ng Senado. Para sa Senador, pambawi sa tiwala ng publiko ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil dito dapat bilisan ang pagpapanagot sa mga gumawa ng katiwalian. Alam nyo yung PS Asia Survey? Duda ako dyan eh. Sa totoo lang ayaw na ayaw ko na nga sa research kasi alam naman natin kung anong ginawa nila kay Marcoleta sa nakaraang eleksyon. Pero dito sa research na lang ito, sa resultang ito, hindi ko alam kung talagang ito ay totoong research nila galing sa survey nila ito. O baka sumasabay lang sila doon sa tono ng taong bayan. Kasi alam nilang humihina nga ang tiwala, kaya sumabay na lang din sila. O sige, lagay natin sa resulta ng survey. Humina rin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno lalo sa Senado. O ano pa man doon, isa lang ang tinutumbok. Bumaba ang pagtitiwala ng taong bayan dyan sa Senado dahil sa pinagagagawa ng mga yan. Ang bihira naman yan. Ano yung sagot naman ni Senator Rodante Marcoleta nang tanungin siya kung ibibigay pa sa kanya yung Blue Ribbon Committee chairmanship?
Tatanggapin ba niya? O ito huling video po natin panoorin ninyo mga kababayan. Ito pa isang tanong. Oo. Kung ibalik kayo sa chairman ako nasasagot, sir. Huwag niyo tatanggapin. Naku, huwag nating pangunahan. Baka naman kung sabihin ng mga OFW yan na magbabayad na sila ng buwis kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang higing mo ng ano. Hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buo. Oo, kasi ako pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Mister, ang problema pinupolitika ng mga kasama namin. Ay tama yun. Para sa akin hindi sila naghahanap ng ng kasagutan. Para sa akin hindi ko sila kasangga kung ang pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kabatan. Ako nakita ko na establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati-pati yung mga testigong naipundar natin. Mister, hinahanapan sila ng butas. Mister, so silang nagtatakip. Yan ba? Oo, halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan sa nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Mga kasama ko halimbawa naghihirap. Pero sige, oo. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin, Ann. Sige. Mister, ba't ko naman iiwanan? Ang problema tinanggal ako. Mister. O tinanong si Senator Rodante Marcoleta, wala siyang direktang sagot kung tatanggapin ba niya kung sakaling alukin ulit siya. Wala siyang direktang sagot kung oo siya o hindi. Pero personally, ito personal take ko to. Read between the line na lang yan, mga kababayan. Sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, basta ako pinakita ko na sa mga kababayan natin ng tamang direksyon. Ang problema pinupolitika ako ng mga kasama ko. Pinagtatakpan nila. Pagka talagang seryoso sila na may mapapanagot dyan kasangga ko sila. Pero kung hindi ko sila kasangga, sa makatuwid tingin ko ito personal ko lang, to sa pagbabasa ko ng pahayag ni Senator Marcoleta hindi niya na para tanggapin pa. No, kasi kahit anong gawin ni Senator Marcoleta kung patuloy na nandyan yung mga tao at kasama niya sa Senado at sa Kamara na mga magtatakip, maglilihis, mamumulitika sa investigasyon, balewala 'di ba? Siguro niloob na lang din talaga ng langit na minsan nang mapaupo si Senator Rodante Marceta bilang Blue Ribbon Committee Chairman para mahayag yung kalokohang ginagawa ng mga kasalukuyang namumuna sa namumuno sa ating bansa. Ito ay leksyon ng langit sa atin na sa susunod na eleksyon alam nyo na kung sino ang iboboto. Ganun na lang yon. Tingin ko talagang pagka dumating sa punto na matapos ng investigasyon dito, tapos hindi na panagot yung dapat na mapanagot. Yun na lang yung nagsisilbing ipapabaon sa atin ng karanasan nating ito, na sa susunod na eleksyon tatandaan nyo. Yan yang mga tao na yan yang mga politiko na yiyo. Dadalhin yan ang hindi ninyo iboboto sa susunod na eleksyon. Ganun lang kadali yun, ganun lang po kadali yun. Bueno, tanggapin na natin yung mga mangyayari pa pero hindi tayo titigil sa pagboses. Maliban na lang kung talagang merong napakalaking aktasyon ang isasagawa ng mga kababayan natin, talagang boboses at titindig laban sa katiwaliang ito ng ating gobyerno. Mag-aantabay pa tayong patuloy mga kababayan. Marami pa po tayong pag-uusapan. Diyan lang po kayo at mag-antabay sa mga susunod pa nating updates. Hanggang sa susunod na talakayan. Paalam. M.